When things seems to be unexplainable, complicated, and difficult to understand, we ask God. Sometimes we think that God owes us an explanation. Ganito ang mga eksenang matutunghayan natin sa aklat ng Habakuk. Ang aklat na ito ay may 3 chapters, 8 sa 12 minor prophets. Tinawag itong minor prophets dahil doon sa kanyang writing na maikli lamang. Iilang pahina lang. Pero hindi minor ang ginagampanan niyang ministry. Major role ang lahat ng mga propeta. Nagkakaiba-iba lang sila sa haba ng kanilang mga naisulat. Kaya ang aklat na ito ay kasama doon sa tinatawag na minor prophets. Nabuhay si Habakuk sa panahong magkahati na yung kaharian ng bayang Israel. Ang North Kingdom noon, na ang pangalan ng Israel din, ay natalo na ng kalabang Assyria. At paparating pa lamang ang makapangyarihang bayan ng mga Babylonia. Isa sa mga nakakatakot na bansa sa panahon na iyon. Sila ay lulusob sa kaharian ng South Kingdom na ang pangalan naman ay Judah. Ang huling hari ng Huda na mabuti ay si King Josiah. Noong siya ay namatay, kasama na nabaon sa limot ang lahat ng mga pagbabago at magagandang reformang ginawa niya para sa kaharian. Ang Judah ay naging mas malala, naging mas makasalanan. Ito rin ay nasaksihan ng ating propeta Jeremias. Ang disiplina dahil sa pagmamatigas ng Judah ay isa sa pinaka-ikinaiyak ni propeta Jeremias. Mababasa nga natin sa Panaghoy chapter 2 verse 11, namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak, bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapamahang sinapit ng aking bayan. Maging sa Panaghoy 3:19, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Naglalarawan ng damdamin ni propeta Jeremiah na talaga namang kalunos-lunos ang dinanas ng bayan ng Judah. Kaya dito sa chapter 1 ng aklat ng Habakuk ay ating mababasa ang pahayag ng Diyos na nakita ni propeta Habakuk. Kung ating papansinin, normally kapag sinabing ang pahayag ng Diyos, it seems na may mga words o salita na ipapasa mula sa Diyos patungo doon sa propeta at patungo doon sa tao. May ipinapasabi ang Diyos. Pero ang kakaiba dito sa talata na ito, tila ba si Habakuk ang nagsasalita patungo sa Diyos, dala-dala ang mga katanungan. Naroon na nadudurog ang kanyang kalooban at ito yung tipong nagsusumbong siya sa Diyos. Hindi lamang basta sumbong, kundi mayroong kasamang pagtatanong at paghihingi ng mga kasagutan. Bagamat sa mga talata, makikita natin na sasagot din naman ng Diyos, subalit ang sagot na hatid ng Diyos ay hindi kagaya doon sa mga inaasahan niya. Tulad rin ni Habakuk, tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon na walang katiyakan. Panahon na hindi natin masasabi kung kailan matatapos itong mga nararanasan natin. Kahit pasabihin natin nananalo tayo or may mga naririnig tayong congratulations, iba ang sinasabi ng datos araw-araw. Dumaragdag ang mga nagkakasakit. Araw-araw natin makikita na sa mga balita, may mga injustices na nangyayari. Araw-araw yung paghihikaos ng mga taong dumaraing para sa kanilang mga pangangailangan. Minsan tinatanong natin, kailan ba tayo babalik sa maayos na kalagayan? Bagamat nandoon na tayo ay umaasa. Pero ang tunay na sagot, wala tayong katiyakan, walang nakakaalam ng bukas. Ito yung kirot doon sa puso ni Habakuk. Na ito yung tinatanong niya, ito yung daloy ng aklat, ito yung buod ng aklat na maaari natin tignan, na siya ay may mga katanungang inilahad sa Panginoon. Pero sinagot naman siya ng Panginoon at makikita natin sa dulo ng aklat ay merong magandang resulta. Kaya ang aklat na ito ay maunawaan natin sa aspeto na mula sa pagkatakot patungo dun sa pananalig. O maaring pwede nating tawagin na mula sa pagkalito tungo doon sa pagtitiwala. Mula sa mga pasanin patungo sa pagpapala. Kaya ang ating tema ngayon ay ating bibigyan pamagat mula sa pangamba tungo sa pagsamba. Nagsimula ang aklat na ito na tila baga isang question mark at nagtapos siya sa isang exclamation point. Mula sa pagtatanong, nagtungo sa pagtatanghal sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po ng aklat ng Habakuk. Umpisahan po natin sa unang tanong ni Habakuk. Ito yung tanong sa pagkilos ng Diyos. Bakit parang walang ginagawa ang Diyos? Sabi doon sa verse 2, O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo papakinggan? O dadaing sa iyo ng karahasan at hindi ka magliligtas? Akala ni Habakuk walang ginagawa ang Diyos, pero ang totoo, meron. Ganito ang damdamin.
ng aklat na ito. Katulad sa atin, halimbawang may nakita kang isang matanda na pinagtulungang saktan at ninakawan ng isang tao, at may nakita ka namang isang pulis, at ikaw ay nagsumbong, inireport mo yung nangyari doon sa pulis. Hindi ba madidismaya ka kung sakaling matapos kang magsumbong ay walang gagawin yung authority? Ito yung damdamin ni Habakuk na kung may Diyos, bakit hindi nito nabibigyan ng aksyon itong mga hinaing ni Habakuk? Maari ang iniisip ay, natutulog ba ang Diyos? Anong problema ni Habakuk? Naiisip niya na parang walang ginagawa ang Diyos. Nasaan na ang kanyang mga ipinangako? Nasaan ang kanyang sinasabing pagliligtas? Ang pag-asang aalisin sila sa lugmok ng pagdurusa, pagtanggal sa mga nagpapabigat sa kanilang buhay. Kung titignan mo ang mga laman ng mga balita sa araw-araw, nandiyan ang corruption, immorality, crimes, robbery, looting, bankruptcy. Parang nangyayari na rin ito sa panahon ni Habakuk na ang tanong niya, Lord, paano mo ito pinapayagan? To the point na minsan ang tanong niya, bukod sa nakikita niyo ba ito? Alam niyo ba ito? Minsan ang naisip niya, nasaan ka kapag kailangan siya? Tuloy po natin ang pagbabasa doon sa talata. Chapter 1 verse 3, bakit mo hinahayaang makita ko ang kamalian at tignan ang kasamaan? Ang kasiraan at karahasan ay nasa harapan ko. Paglalaban at pagtatalo ay lumilitaw. Kaya't ang batas ay hindi pinapansin at ang katarungan ay hindi kailanman nangingibabaw sapagkat pinaliligiran ng masama ang matuwid. Kaya't ang katarungan ay nababaluktot. Maaring sa umagang ito, may mga pinagdaraanan din tayong mabibigat. Maraming mga tanong na minsan hinihiling natin sa Panginoon na magkaroon ng kapaliwanagan. Bakit ngayon pa ako nawalan ng trabaho? Bakit ngayon pa kami nawalan ng pantustos? Bakit ngayon pa kami nagkasakit? Bakit ngayon pa kami nagkaproblema sa aming relasyon pampamilya? O maaring mas masaklap, bakit pa ngayon nawalan ng mahal sa buhay? Katulad ng tanong ni David sa Awit chapter 10 verse 1, bakit ka nakatayo sa malayo o Panginoon? Bakit nagtatago kapag magulo ang panahon? Ito yung paglalahad ng damdamin. Ito yung pagbubuhos ng ating mga hinaing at nararamdaman in which pinapahintulot din naman ng Panginoon na ating ibuhos ito sa Kanya. Isama pa natin yung mga tanong ng pag-uusig sa mga mananampalataya sa mga restricted countries. Ang daming mga pwedeng mga tanong na minsan ay hinahanapan natin ng kasagutan. Minsan ang tanong, Lord, nasaan ka? Kung ang katanungan kanina ay tungkol sa presensya ng Panginoon kung nasaan siya, ang ikalawang katanungan na meron kay Habakuk ay yung pamamaraan ng Diyos. Maaring sinagot siya ng Panginoon na meron akong ginagawa. Pero ang kasunod na tanong ni Habakuk ay ito, kung may ginagawa siya, bakit ganoon ang kanyang pagtuturo? Sumagot ang Diyos kay Habakuk, hindi dahil sa walang ginagawa, kundi meron siyang ginagawa. Subalit kung ipaliliwanag ng Diyos kay Habakuk, hindi rin maaarok ng kaisipan. What if kung ang kasagutan ng Diyos sa ating panalangin ay iba doon sa ating inaasahan? Something that is unexpected. Doon sa verse 5 ng chapter 1, ang sabi ng Diyos sa Habakuk, masdan mo ang mga bansa at magugulat ka sa iyong makikita. Sapagkat, sabi dito, mayroon akong ginagawa sa iyong kapanahunan na hindi mo paniniwalaan kung mababalitaan mo. Ito yung ginagawa ng Diyos na kanyang binanggit. Ibinabalik ko ang kapangyarihan ng Babylonia, ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan, tinatahak nila ang kalawakan ng sanlibutan upang agawin ang lupaing hindi kanila. Medyo nakakaintriga itong isinagot ng Panginoon sa katanungan ni Habakuk. Maaring ito yung kanyang iniisip na may ginagawa ang Diyos, pero bakit sila? Bakit yung masamang bansa pa ang kakasangkapanin nyo? Panginoon, kung may ipapagawa naman kayo, pwede namang iutos ito sa mga makadiyos. Bakit ito iuutos pa doon sa mga hindi makadiyos? Dahil noon ang Babylonia ang pinakamalakas, pinakamalupit, pinakakinakatakutan noon. Walang actually nakakalaban sa kanila. Kung ating titignan kung paano sila inilarawan, doon sa verse 7, sabi doon, sila'y nakatatakot at nakapangingilabot, mga palalo at walang kinikilalang batas. Sa verse 9, silang lahat ay handang gumawa ng karahasan at maghasik ng takot sa gitna ng mga tao. Di mabilang na parang buhangin ang kanilang mga bihag. Maaring sinasabi ni Habakuk sa kanyang sarili, Lord, teka lang po muna. Parang may problema kami, pero yung gamot doon sa problema mas malala kaysa doon sa dapat gamutin. Hindi ba kung meron mang dapat parusahan, bagamat kami ay pinarusahan, dapat
mas higit silang parusahan kasi mas masama sila. Madalas natin na hilingin sa Panginoon yung pagpapala. Pero paano nga kung ang binibigay ng Diyos na sa halip ng pagpapala ay pagtuturo? Masasabi mo pa rin ba na pagpapala ito? Kung si Habakuk lamang ang masusunod, meron siyang gustong solusyon na sa tingin niya ay mas akma doon sa kanilang pinagdaraanan. Na sana magkaroon ng revival, pagbabalik loob ng mga tao, magkaroon ng pagtangi sa kasalanan. Ito sana ang magandang mangyari doon sa aking bayan. Lord, ito ang aming prayer. Pero malayo sa realidad. Maaring tayo ay may mga ganun ding panalangin. Lord, sana matapos na itong pandemic na ito. Lord, sana makabalik na sa trabaho mga mahal namin sa buhay. Maaring sa spiritual o sa simbahan, hinihiling natin na magkaroon na ng malayang pagtitipon. Maaring hinihiling natin, Lord, sana lumalim ang spiritual na buhay, tumatag at mapalapit sa iyo ang mga anak mo. Maaring isa sa nasa isip natin na sukatan para masabi natin lumalago, lumalalim at lumalawak ang gawain ay kapag meron tayong malalaking gusali, masasayang programa, maaalwan na pamumuhay, saka natin masabing gumagawa nga ang Diyos sa buhay natin. Pero sa kabilang banda, sa totoo lang, gumagawa naman talaga ang Diyos at kumikilos siya. Hindi nga lang katulad nung inaasahan natin na sagot. Paano kung ang sagot ng Panginoon kasama yung mga nangyayaring ito? Mayroon nangyayaring paglago, paglalim, at pagdalisay ng pananampalataya ng mga tunay na anak niya. Isa sa katanungan din ni Habakuk ay ang tungkol sa panukala o plano ng Diyos. Habakuk attempts to reason with God on the basis of His character. Sabi doon sa verse 12, hindi ba ikaw ay walang hanggan? Kaya maaaring tinatanong niya, paano ang kinabukasan namin? Paano na lamang ang mga pangako mo? Paano pa matutupad kung mauubos naman ang lahi namin? Dahil itong mga Babyloniang ito ay malulupit, lumilipol talaga ng buong bayan. Kung kami ay matatapos, paano mangyayari yung mga ipinangako mo sa aming mga ninuno? Ibig ba sabihin nito, hindi na ninyo kayang mapangyari ang inyong mga pangako? Sa lupit at bagsik ng mga kalaban, durog kami, walang matitira. Sabi mo kay Abraham, magiging isang dakilang bansa ang kanyang salinlahi. Maging kay David, maghahari magpakailanman. Subalit kung kami ay malipol lahat, paano na ang mga pangakong ito? Mukhang maganda ang katwiran ni Habakuk. Pero ang hindi niya alam, merong mga mabibihag na dadalhin sa Babylonia. Ito yung mga magiging remnant. Mali ang argumento ni Habakuk dahil akala niya hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang isang masamang bansa para disiplinahin ang kanyang bayan. Ang totoo, pwedeng gamitin ng Diyos ang masamang tao para matupad ang kanyang plano. Isa pa sa karagdagang argumento na ginamit ni Habakuk ay ang pagtatanong na paano ang isang banal na Diyos ay gagawin ang ganoong bagay. Sa verse 13, muli niya sinabi, ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagal ang tignan ng kalikuan, bakit mo papayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababaya ang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila? Akala ni Habakuk dahil banal ang Diyos, hindi na siya pwedeng gumamit ng masamang tao para maganap ang plano niya. Maaring may akusasyon siya na hindi consistent ang Diyos, banal ka at sila ay masama, hindi pwede magsama, hindi pwedeng gamitin sa plano mo. That a righteous God cannot achieve His purposes through unrighteous means. Ito yung idea ni Habakuk. Kaya ang magdapat mag-adjust ay si Lord. Dapat ang magbago ng plano ay si Lord. Ito yung akala ni Habakuk. But Habakuk is wrong. Hindi na bago ito. Kahit noon pa man, gumagamit ang Diyos ng mga iba't ibang masasamang bansa para mangyari ang kanyang kalooban. Kaya ito ay hindi taliwas o kontra sa kanyang kalikasan o kahit ng kanyang kabanalan. Nandyan na ginamit ng Diyos ang parao ng Egypt, ang mga katabing bayan sa aklat ng Hukom. Kaya kung ang akala ni Habakuk ay hindi kayang gawin ng Diyos, a righteous God can use wicked men to achieve His purposes. Mali si Habakuk. Bagamat may pinanggagalingan ito na mas malalim pa, ito ay dahil sa akala niya na ang Juda ay mas righteous kaysa Babylonia. Ang tingin niya, kung meron man dapat parusahan yung mga masama, kami, hindi naman ganun kasama. Ito ay sumasalamin din sa pagkakaroon ng pride or self-righteousness. Doon sa chapter 1 verse 13, nakalagay sa dulo, bakit mo pinababaya ang apihin ng mga taong higit na matuwid kaysa kanila?
Maaaring iniisip niyang itanong, Lord, kung papayagan mo magtagumpay ang mga ito, magdiriwang sila at magbibigay pugay doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Dahil akala nila kaya sila nagtagumpay ay dahil doon sa kapangyarihang bigay ng kanilang Diyos-Diyosan. At Lord, hindi ba ayaw mo ng mga Diyos-Diyosan? Galit ka sa idolatry. Maaring ito yung mga argumentong ibinabato ni Habakuk. May tampo siya na para bang kailangan niyang ituwid ang banal na Diyos. So, nagkakaroon siya ng maling assumption na walang ginagawa ang Diyos, na lahat ng kanyang apela ay mali, dahil sa totoo lang, ang puso niya ang mali. Pero dito sa aklat na ito, makikita natin may pagbabagong magaganap. Dahil sa chapter 3, nandun yung recognition niya ng kanyang pagkukulang at pagkakamali. So, siya ay nagkaroon ng pagpapakumbaba at pagsisisi at tinanggap niya na may maganda palang ginagawa ang Diyos. Maaring ang sagot ng Diyos ay, sa tingin mo hindi tama yung pamamaraan, pero darating ang araw na maintindihan mo na itong Babylonia ay parurusahan ko rin. Kaya mga kapatid, kung ating titingnan, wala tayo sa tamang posisyon na husgahan ang ginagawa ng ating Panginoon. Maganda ang turnout nitong chapter 3 dahil matapos maging maliwanag kay Habakuk ang lahat, matapos maliwanagan sa kanyang mga katanungan, siya ay umawit, siya ay nagpuri sa Diyos dahil sa kanyang dakilang ginagawa. Katulad sa atin, madaling sumamba, magpuri, magpasalamat kapag ayos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Pero what if mangyari ang kabaligtaran? Makakapagsabi ka pa rin ba na I trust you, O Lord, I worship you, I believe in you? Ito yung mga issues na kinakaharap natin sa panahon natin ngayon. Ano ang nangyari at nagbago sa puso ni Habakuk? Ang nangyari kay Habakuk from chapter 1 to chapter 3 ay hindi biglaan, kundi isang proseso. Hindi lamang basta proseso, kundi isang masakit na proseso. It is a painful process. Hindi naintindihan ni Habakuk, bagkus galit siya sa akala niyang walang tugon ng Diyos. At ang tugon niya ay hindi rin tugma sa inakala niyang katangian ng Diyos. Subalit dahil dumaan siya sa proseso, ang totoong nabago ay ang kanyang puso. Therefore, we can say, God uses painful process in our lives to change us. Ang pag-analyze ni Habakuk sa kanyang mga nararanasan ay nagmumula sa kanyang perspektibong pagtao. At maging ang pagtingin niya sa Diyos ay tinitignan niya ito sa kanyang sariling lente. Nagbago ang kanyang puso nang magbago ang kanyang perspective. From human perspective to divine perspective. Wala daw ginagawa ang Diyos. Actually, siya ay mali. Dahil sa mata ng Diyos, matagal na siyang may ginagawa. We cannot change our situation, but we can change our perspective. Sa mga nararanasan nating kabigatan at pagdurusa, minsan may mga bagay na labas na sa ating kamay. Pero kaya natin baguhin ang ating pananaw. Umangal si Propeta Habakuk dahil sa akala niyang mas matuwid ang Juda kaysa Babylonia. At sinabi ng Diyos na ang kanyang pagpaparusa ay magaganap pa rin naman. At binanggit niya na ang mga bagay na kinasusuklaman niya at unti-unting nakita ni Habakuk na ang mga bagay na binanggit ng Diyos, maging siya ay guilty at ang buong Juda. Nang sa gayon, ang naisip niya, masama rin naman talaga ang Juda kung paano naging masama rin ang Babylonia. Walang tulak kabigin dahil lahat pantay-pantay na makasalanan. Isang aral na dapat din natin makita na we must not judge others just because they sin differently than us. When we see our sinfulness, we are humbled by God's gracefulness. Panghuli, anuman ang mangyari sa ating bansa, paligid, maging sa ating iglesia, history is under God's control. All history is under God's control. History follows a divine plan and a divine timetable. Even evil will occur, God's purpose will remain. God's ways are not our ways. That's why the righteous shall live by faith. Sa ating mga pinagdaraanan ngayon, marami tayong pagdurusa, kabigatan na dinadala. Minsan may mga pagkakataon na hindi mo na kailangang ilahad at sabihin pa ang marami mong pagdurusa. Sapat na yung meron lalapit, tatapik, hahagod sa likod mo, or kaya ay yumakap. Hindi man naaalis ang problema, pero alam mo na may sasama sa'yo malaking ginhawa at kalakasan na ito. That's why, mga kapatid, ang pangalang Habakuk ay may kahulugang embracer. Pinapakita rin nito na katangian ng ating Diyos na bagamat maraming mga bagay na hindi maipaliwanag, hindi man natin makakamit yung kasagutan, pero naniniwala tayong kasama natin ang Diyos. Katunayan, ang kanyang pangalan ay Emmanuel, God is with us.
So when God seems distant, which will you trust? Your feelings or God's promises? What will you believe? Panghuli, makikita natin ang aklat ng Habakuk. Nagkaroon siya ng moving on from I deserve an explanation. Nagkaroon sa kanyang puso ng it is you who deserves an adoration. Mula doon sa kanyang demand na I need an acceptable reason, nagkaroon sa kanyang puso na it is I that must express my dedication. Kaya mula doon sa pangamba, nagtungo doon sa pagsamba. Sa ating pinagdaraanan din ngayon, ito yung ating panalangin. Hindi natin itinatanggi yung bigat at hirap natin pinagdaraanan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagtitiwala tayong may ginagawa ang Diyos. Kaya masasabi pa rin natin dapat sa ating sarili, kaya kong sabihin na Lord, nagtitiwala kami, sasambahin ka namin sa anumang aspetong pagdaraanan namin sa buhay nito dahil alam namin hindi mo kami pababayaan at alam namin ang plano mo ay mas higit na maganda kaysa doon sa aming inaasahan. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri kami sa kabila man ng maraming pagdurusang nagaganap at mga katanungan sa aming isipan na minsan walang sagot. Patawad, Panginoon, do sa mga damdamin na maaring nagtatanong kami kung may ginagawa kayo o kung hindi kayo sumasagot sa aming panalangin. Panginoon, muli mong pinaalala, gumagawa ka, kumikilos ka at lahat ng mga nagaganap ay under your control. Nagpupuri kami dahil alam namin ang Diyos na aming kinikilala at sinasamba ay Diyos na nandoon sa kanyang trono na makapangyarihan na magaganap at magaganap ang plano mo sa bawat isa. Turuan mo kaming magtiwala. Turuan mo kaming maalis ang takot at bagkus ito'y mapalitan ng pagtitiwala. Lord, hinihiling po namin patuloy na pag-iingat mo at pagpapala sa bawat isa sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.